So bilang husband, meron tayong mga cultural conditioning na naranasan bilang Pilipino. Kaya maganda na malaman natin ito. Sa video na to, yan ang tatalakayin natin, tropa. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Seryosong usapan. Nakita mo na ba yung mga balita? Ano yung mga latest na narinig mo, no? So, syempre maraming mga iba't ibang balita, pero ang tinutukoy ko yung isang asawa na nagpakamatay, pinatay niya yung anak niya, sinunog niya yung bahay nila. At yung isa pa, na mayroong anak na autistic, naghihingi lang siya ng pagmamahal, mayakap man lang siya ng kanyang asawa, pero kahit yun ay naipagkait sa kanya. So yung mga bagay na yan, anong maisip natin sa ganyan? Diba? If only yung mga husband nila, trinato sila ng tama. Maybe hindi ganun yung nangyari. Nakakalungkot isipin, pero ang katotohanan, kaunti lang yung mga napapublish. Pero maraming mga asawa ang napapabayaan. So ano ba yung mga cultural conditioning na naranasan natin bilang Pilipino? So unang-una na dyan, yung being a provider equals to being a good husband. Don't get me wrong. Actually, ngayon nga, minsan may mga babae pa na mas malaking kumita sa mga asawa nila. But that does not change the reality na bilang mga lalaki, hindi lang pagpo-provide ng pera ang trabaho natin. Namulat tayo sa kultura na bilang mga lalaki, ang unang-unang natin trabaho ay magdala ng pera sa bahay. At ang nakakalungkot isipin, akala natin dun na yun natatapos. Marami nagsasabi na, basta may pera, okay na yan. O kaya, trabaho muna bago pamilya, basta may trabaho ko sa kaniyang pamilya na yan. Diyan nagsisimula yung pag-neglect sa ating role bilang husband. Nakakala natin na basta nakapagbigay tayo ng pera ay okay na. At diyan natin simulang napapabayaan ang ating mga asawa. Kaya yan din ang rason kung bakit may mga ibang lalaki na pag nawalan sila ng trabaho, parang kumbaga wala na silang purpose sa buhay. Parang depressed sila kasi nakatali ang kanilang pagkatao na sila ay provider lang. But that is not the case. Bilang lalaki na may asawa, hindi tayo ginawa ng Diyos para maging ATM lang. Kumbaga labasan lang ng pera. Hindi yan ang ating ultimate na pagkatawag. We are called to be image bearers because Christ is the husband and the church is His bride. Ano yung ginawa ni Christ para sa church? So yan ang dapat nating mas maintindihan. But He nurtured, He sacrificed, He served, and He loved the church. And as husband, mahalaga na we are doing those. Oo, tama na mag-provide. At mas mainam ding gawin na tayo ay magmahal, i-nurture, alagaan ang ating mga asawa. So tandaan mo, hindi lang pera ang kailangan sa iyo ng pamilya mo. Kailangan kanila. Ikaw, hindi yung pera mo lang. God bless.